Hello po mga ka-Bible. Ngayon may panibago po tayong aral at katwiran na mapakikinggan sa araw pong ito, na tayo po ay magbuklat ng Biblia. Kung meron po tayong mga Biblia sa bahay, atin pong basahin. Ngayon sa araw po ito ay may pamagat na kung bakit napakahalaga na magkaroon at maingatan ang banal na takot sa Diyos ayon sa Biblia. Dapat mga kapatid ay mayroon tayong takot sa Diyos at ating maingatan. Dahil ito'y ating maging daan patungo sa kanyang kalangitan o kaharian. Magtiwala tayo at matakot tayo sa Diyos mga ka-Bible. Dahil ito'y ating daan patungo sa kanyang harian, mga ka-Bible. Dapat nating maingatan at mapahalagahan. Ngayon, mga ka-Bible, dapat tayo'y mag-ingat sa ating sarili na hindi gumawa ng masama para tayong mabanal at maingatan natin ang takot natin sa Diyos. Ngayon, mga ka-Bible, dapat tayong mag-ingat at magkaroon ng kahalagahan sa Diyos. Tanong, ka-Bible, bakit tayo ay dapat matakot sa Diyos ayon sa Biblia? Ang sabi dito sa Exodo chapter 34 verse 6 to 7. At ang Panginooy nagdaan sa harap niya, na itinanyag ang Panginoon Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Ano pa sabi sa verse 7? Na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at ng anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Minsalin lahi yun, mga ka-Bible. Sabi nga, hindi niya binabaliwala ang kasalanan ng masama. Ganun ang Diyos, mga ka-Bible. Banayad siya sa kaawaan, mapagkaloob, at naawa sa mga magawa ng mga kasalanan kung siya'y kusang humingi sa Diyos ng kapatawaran. Sabi nga, mapagpatawad ang Diyos, mga ka-Bible. Means dinadalaw ang mga kasalanan sa mga anak at sa mga maging salinlahi. Kung nakagawa ka ng kasalanan sa Diyos, pati ang anak mo madadamay. Kung ikay gumawa ng masama, pati ang anak mo madadamay rin. Dapat tayo ay hindi gumawa ng masama. Sabi nga, una, hindi niya binabaliwala ang kasalanan ng mga masama. Ganun ang Diyos, mga ka-Bible. Ikalawa, ano sabi dito sa Kawikaan chapter 3
verse 33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng mabuti. Ayun mga ka-Bible. Kung ikay gumawa ng masama, sabi nga, pati yung pamilya mo madadamay. Sabi nga, sinusumpa ng Panginoon ang nasa masama. Kahit pamilya mo, susumpain ka. Pati mga anak mo madadamay. Pinagpapala yung mabuti, yung mabuting gawa sa buhay, sa hindi nagdaraya sa tao, gumagawa sa ng mabuti sa tao, pagpapalain. Ngunit kung ikay gumawa ng masama, pati yung pamilya mo madadamay. Sabi nga, sinusumpa ang masama. Ganun, mga ka-Bible. Dapat tayo ganun. Huwag tayo maging masama. Gumawa tayong mabuti para tayo pagpalain ng Diyos. Ikatlo, sabi dito sa ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 8 to 9. Na mga hihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ano pa sabi dito sa verse 9? Na siya'y tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harap ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kapahamakang walang hanggan means paparusahan ka sa impyerno. Ganun mga ka-Bible. Kapahamakang mula sa harap ng Panginoon, ikay parusahan sa harap ng Panginoon means judgment. Ikay hahatulan. Kung anong ginawa mong mabuti o masama, dyan ka hahatulan. Ganun yun mga ka-Bible. Maghiganti sa mga hindi kumikilala at sumampalataya. Ganun ang Diyos mga ka-Bible. Ikaapat, ang sabi dito sa Mateo chapter 25 verse 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin. Kayong mga sinumpa at pasaapoy ng walang hanggan na inahanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ganun mga ka-Bible. Kung kayo gumawa ng masama, mapapasaapoy ka ng impyerno. Nakahandang kasama ng dyablo. Ganun mga ka-Bible. Ang parusa ng Diyos sa masama, walang hanggan sa impyerno. Ganun mga ka-Bible. Parusahan ng Diyos yun. Dapat huwag tayong gumawa ng masama, ka-Bible. Tanong, bakit napakahalaga na magkaroon at maingatan ang banal na takot sa Diyos ayon sa Biblia? Means napakahalaga na magkaroon ng takot sa Panginoon at ating maingatan yun na tayong mabanal. Ano dapat mga ka-Bible?
Una, anong sabi dito sa Ecclesiastes? Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yan dapat mga ka-Bible. Sundin natin ang mga utos ng Diyos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun pala yung katungkulan natin, mga ka-Bible, sa Diyos. Sundin natin ang utos ng Diyos para sa atin. Yung ebanghelyo, yung aral at katwiran niya. Sumunod tayo, mga ka-Bible. Dapat matakot tayo sa Diyos. Sabi nga, sumusunod sa utos ang may takot sa Diyos. Ganun dapat tayo, mga ka-Bible. Ikalawa, sabi dito sa Hebreo, chapter 5, verse 7. Na siya sa araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan, makapagliligtas na sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Yun, mga ka-Bible. Tingnan nyo, yung makasalalang tao na yon, nanalangin sa Diyos, sumigaw siya ng malakas at lumuha. Means nagsisi sa kanyang kasalanan at nanalangin sa Diyos at sa kanyang banal na takot ay pinatawad siya ng Diyos. Ganun tayo, mga ka-Bible. Dapat may banal na takot tayo sa Diyos at tayo ililigtas ng Panginoon. Sabi nga, dinidinig dahil sa banal na takot. Ganun ang Diyos, mga ka-Bible. Ikatlo, ang sabi dito sa awit, chapter 103, verse 11 to 13. Sabi sa awit, chapter 103, verse 11 to 13. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangagtatakot sa kanya. Verse 12. Kung paano ang layo ng silanganan sa kanluran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanyang nangagtatakot sa kanya. Ganun pala, mga ka-Bible. Malaki ang kagandahang loob ng Diyos. Kung gaanong taas ng langit sa lupa, ganun kaganda ang loob ng Panginoong Diyos na nangagtatakot sa kanya. Kung anong layo ng silanganan sa kanluran, diyon inilayo niya
ang mga pagsalangsang niya sa atin. Means, naawa siya sa atin. May kagandang loob siya sa atin. Ganun ang Diyos. Means, kung ang ama may gumawa ng kasalanan yung anak niya, means, papaluin ng ama yung anak. Naawa rin yung ama, at ito'y papatawarin ko anong mga kasalanan na gawa niya. Means, mataas ang pag-ibig at awa sa may banal na takot. Ganon ang Diyos, mga kabaybol. Ganon dapat tayo, mga kabaybol. Dapat may banal na takot tayo sa Diyos. At iibigin tayo ng Diyos. Tanong, bakit mataas ang awa at pag-ibig ng Diyos sa mga nagtataglay ng banal na takot ayon sa Biblia? Yun, mga kabaybol. Ang sabi dito sa Kawikaan, chapter 16, verse 6. Sa pamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalinis ang kasamaan at sa pamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Yun, mga kabaybol. Halimbawa, ikay natatakot sa Diyos, kakaawaan ka ng Diyos, ihihiwalay ka sa mga masama. Hindi ka makagawa ng anumang masama kung ikay may banal na takot sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi nga, humihiwalay sa kasamaan ang may banal na takot sa Diyos. Ayun, mga kabaybol. Kung ikay may banal na takot sa Diyos, iisipin mo, hindi ka makakisama doon na gumawa ng masama. Ganon yun, mga kabaybol. Ano pa sabi dito sa Jeremias chapter 32, Jeremias chapter 32, verse 40. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti, at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Ganun, mga kabaybol. Bibigyan ka ng Diyos at sisidlan ka niya ng magandang puso na hindi ka hihiwalay sa Kanya. At bibigyan ka niya ng magandang puso na may takot sa Diyos. Hindi ka hihiwalay sa Kanya. Makikipagtipan siya sa iyo ng walang hanggan. Means, pagpapalain ka niya sa araw-araw ng iyong pamuhay, Diyos ng libutan, kung ikay may takot sa Diyos. Kung ikay naniniwala sa Diyos. Kung ikay may pag-ibig sa Diyos, kung ikay nagtitiwala sa Diyos, kung malaki ang pananampalataya mo sa Kanya, pagpapalain ka niya, gagantihan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Sabi nga, hindi hinihiwalay sa Panginoon ang may banal na takot. Ganon yun, mga kabaybol. Ikatlo, ang sabi dito sa awit, chapter 32, verse 1 to 2. Mapalad siyang pinapatawad ng pagsalangsang, na
Tinakpan ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pandaraya ang diwa niya. Ayun mga kabaybol. Mapalad daw ang may takot sa Diyos. Papatawarin ka sa iyong mga kasalanan kung ikay may takot sa Diyos. Nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng masama ng Diyos. Means, ikay may banal na takot. Papagpalaan ka ng Diyos, mga kabaybol. At walang pandaraya ang diwa. Means, hindi mo dinadaya ang iyong sarili na gumawa ng masama. Hindi ka nadadaya sa mga kapwa mo tao. Gagantihan ka ng Diyos, mga kabaybol. Means, walang pandaraya ang diwa sa paglilingkod. Means, nagtitiwala ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Kanya ng buong puso. Sabi nga, buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas mo. Ganon mga kabaybol. Pagpapalain ka sa iyong pamumuhay araw-araw. Babantayan ka niya sa araw-araw niyong mga gawa. Ihiwalay ka niya sa mga masama. Kung ano magdumating sa iyong pagsubok, andyan sa sayo, gagabayan ka niya. Ayun mga kabaybol. Ayan ang mga aral at katwiran sa araw na ito mga kabaybol. Sana po'y ito'y maging inspirasyon natin sa ating pamumuhay araw-araw. Sana po'y makakuha kayo ng aral sa Ebanghelyo sa araw na ito. Para ito'y ating mga gabay sa ating pamumuhay dito sa libutan. Sana po mga kabaybol, ito'y ating naintindihan dahil ito'y utos at aral ng Diyos. Sabi nga, sumunod sa utos sapagkat ito ang buong patungkulan ng tao. Sundin natin ang utos ng Diyos. Ngayon, kung may Biblia kayo sa inyong mga bahay, kung wala kayong ginagawa, basahin natin mga kabaybol. Para malaman pa natin kung anong mga utos ng Diyos na ibinigay sa atin. Ngayon mga kabaybol, maraming salamat po sa inyong oras na maikli sa pakikinig sa aral at banghilan ng Diyos. Sana po'y pagpalain tayo ng Diyos mga kabaybol. At kung may mga pagsubok tayong nararanasan dahil sa pandemic na to, manalangan tayo sa Diyos at humiling at hindi tayo pababayaan. Maraming salamat po mga kabaybol. Sana po ito'y ma-share natin sa kapwa natin na ngayon nakaranas ng pagsubok at kahirapan dahil gawa nga ng pandemic. At sila'y ating mapalakas at sila'y ating magabayan at sila'y rin ating payuhan sa salita ng Diyos mga kabaybol. Sana po'y ating ma-share ito mga kabaybol sa ating kababayan para sila'y ating mapalakas. Maraming salamat po. Sana po ito'y maklik nyo po ang notification bell, like, follow po, subscribe po mga kabaybol. Maraming salamat po mga kabaybol. Pagpalain sana ko ng Panginoon sa lahat ng ating pamumuhay at sa araw-araw na ating ginagawa. Maraming salamat po. God bless.